Titigan mo, pagsawaan mong tignan, nakakagigil pag pinagmamasdan. Kung sumayaw, talagang nakakawindang. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong napakagandang kanta. Itong kantang ituturo ko ngayon sa inyo ay request ng isa nating idol, no? Yung request niya rito ay yung cover na manok, no? Ng manok na cover na reggae version. Okay? So reggae version itong gagawin nating tutorial ngayon, na. So dito muna tayo sa kanyang reggae pattern. Okay, sa mga nanonood dyan ng reggae natin is alam nyo na kung paano yung reggae pattern natin, no? So ganito, bass muna, ito yung pinaka bass natin. Ito, nakasama tong 6 string. Okay, kahit 6 string na lang. Okay, ganon. Tapos strum down pababa, tapos tap sa string, tapos strum down pababa ulit. Okay, ulitin ko, bass nakasamang string, strum down, tapos tap, tapos strum down ulit. Okay? Sa kada chords, dalawang beses nyo gagawin yung reggae na yan. Okay? Yung reggae pattern natin, dalawang beses kada chords. Okay? So, sasampulan ko kayo. So, ganito siya. Yung lipat niya. Lipat agad. Okay? Ulitin ko. Lipat agad. Okay? So, ganun lang yung reggae pattern natin, no? So, mag-add na lang kayo dyan kung gusto nyong palitan yung reggae na yan o kaya dagdagan. Okay? So, proceed na tayo dito sa kanyang whole chords. So, yung whole chords niya rito, kung makikita nyo, 4 na chords lang yan. So, madali nyo lang naman tandaan niya kasi 4 na piraso lang. Okay? So, yung chords dyan is A minor, F, C, tapos G. Okay? Pero hindi ito yung gagamitin natin kasi reggae yung ituturo natin ngayon, no? So, yung A minor. So, dito siya. Ayan yung A minor. So, dito sa 5th fret. 1, 2, 3, 4, 5. Nakabar dyan sa 5th fret. Dito naman sa 5, 6, 7. Sa 7th fret naman ay itong 5th string tsaka 4th string lang. Okay? Ayan yung A minor. Sunod is F. So, yung F, hindi rito. Dito yung gagamitin natin. Yung F. So, yung sa 8th fret nakabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa 8th fret nakabar. Na 8, 9, 10. Sa 10th fret naman, 2nd string, 3rd string, tsaka 4th string lang. So, suggest ko sa inyo na ganito yung pag-ipit nyo sa 3 string. Kasi kapag ganito, may hirapan na kasi maliit na yung fret nya. Hindi na magkakasya yung daliri nyo, no? Kaya mas maganda kung ganito yung pag-ipit nyo. Okay? So, suggestion ko lang naman yan. Ayan. F. Sunod is C. So, pwede ditong C kung saan kayo mas komportable. Pero dito yung mas maganda na C. Okay? So, yung C sa 8th fret pa rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa 8th fret pa rin nakabar. Sa 9th fret naman ay 3rd string. Sa 10th fret naman ay 5th string tsaka 4th string. Ayan yung C na gagamitin natin. Okay? Sunod is G. So, yung G, dito natin kukunin yung G. Ayan. Dito siya nakabar yung G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa 10th fret. Okay? Nakabar dyan sa 10th fret. Dito naman sa 12 ay 2nd string, 3rd string, tsaka 4th string pa rin. So, suggest ko rin sa inyo na ganito kayo mag-ipit ng 3 string dito sa 12th fret. Okay? Para hindi kayo mahirapan. Kasi kung ganito, masikip na. Hindi na kasya. So, ganito na lang. Okay? So, ulitin ko yung chords. Dito na sa bar ulit para hindi kayo malito. So, meron tayong A minor, F, C, tapos G. Hanggang matapos na yung kanta, paulit-ulit na lang yan. Okay? So, sasampulan ko kayo para mas maintindihan nyo, no? Pagpasensyahan nyo lang kasi hindi ko talaga kabisado yung kanyang lyrics, no? So, ganito naman siya kapag tinugtog. Titigan mo, pagsawaan mong tignan, nakakagigil pag pinagmamasdan. Kung sumayaw, talagang nakakawindang. Na 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 na. Paulit-ulit na lang yon. Babalik na naman ulit kayo. Paulit-ulit na lang hanggang sa matapos yung kanta.
Okay, paulit-ulit na lang siya. So, ayun lang. Salamat sa request mga idol. Sana nagustuhan mo tong reggae natin, no? So, ayun lang. Bye-bye!